So, what's up mga ka-Cartox? Welcome sa aming first episode ng Cartox. wait lang. 1, 2, 3. So, what's up mga ka-Cartox? Welcome to our first episode and I'm B, your main host. And I'm your co-host, Mark Daniel. Ayan. So today, bago tayo mag-umpisa sa mga topic natin na ito topic ngayong araw, pag-usapan muna natin ang mga news ngayon sa social media. So pag-uusapan natin muna ngayon ang news about sa nangyayari ngayon sa community and social media. yes, So, hit the news intro. disclaimer guys, wala akong masyadong alam about basketball or news about what really happened. So, he's gonna talk more about it and I'm just gonna say whatever. Yeah, like that. So, pag-uusapan natin ngayon, main issue, hindi naman siya main issue talaga. It's about things na nangyari. Alam nyo naman, Philippines, host natin ngayon ang FIBA World Cup. So, pinakamalaking basketball event na nangyayari sa buong mundo. At first time na nag-host ang Pilipinas ng gantong basketball event. So, sobrang saya kasi dumayo yung mga sikat na NBA players, mga malalakas na basketball players around the world para magpasiklab dito sa Pilipinas. And yun, siyempre pag-uusapan natin ngayon ang not so good na performance ng Gilas Pilipinas about sa nangyaring tapos na ang ating laban. So, hindi tayo nakapasok sa second round. Hindi nakapasok. Actually, may mga napanood akong video ng game nila, pero most of it kasi nag-aaway sila. Kung hindi nagsisimula ng away yung Gilas, napapaaway sila. So, yun lang yung alam ko. So, To be honest. first game natin is kalaban natin ng Dominican Republic. Close game pero sadly natalo tayo. So, yun yung pinaka-important na laban. Makakuha tayo ng unang panalo. Second game, kalaban natin ang I think Angola ang kalaban natin. So, Angola? Talo ulit tayo mga guys. As in, walang points kahit isa? Hindi, wala. Kumbaga kasi Kumbaga, sa isang team may mga bracket diyan eh. So kailangan mong talunin yung mga nasa bracket niya sa team mo kasi may team A, 4 na country. So kailangan mong talunin yung mga nasa group nyo. So sadly hindi tayo nakapasok ng second round para makakuha tayo ng spot para sa gaganapin na Paris Olympics this next year 2024 nagaganapin sa Paris. so hindi man lang naging close yung fight as in tambak ganon, Hindi naman siya sa tambak pero hindi tayo nakakuha ng panalo. Hindi tayo nakapasok ng second round so yun ang pinaka-importante. We got 0-4 sa unang 4 na laban natin. Wala 0-4. tayong panalo. Huling tumalo sa atin is South Sudan. So doon medyo natambakan tayo sa South Sudan. Malalaki ang mga players ng South Sudan. Bansa ba yung South Sudan? Bansa siya. Hindi ko alam yun. So parang bansa din nata siya ganun. So, natalo tayo doon. Ang huling laban natin is China, which is sabi nga nila, medyo personal ang laban natin. Medyo personal ang laban natin sa China. Hindi siya medyo, talagang personal na talaga. Personal ang laban natin sa China dahil nga sa issue sa West Philippine Sea. Oo, yung naglabas sila ng bagong map nila. So, nanalo tayo doon. Natambakan natin ang China. Nag-lead ang Gilas Pilipinas with I think 21 points ang lamang ng Gilas Pilipinas. Nagpasiklab ang Jordan Clarkson nyo, scoring 20 points in just 4 minutes in third quarter. Ayan. So sino yung sino yung pinakamaraming nagbigay ng points? Siguro si Jordan Clarkson ang pinaka nagbuhat talaga sa Pilipino ba yun? Jordan Clarkson, half Phil-Am siya. Jordan, sa mga hindi nakakilala kay Jordan Clarkson is playing for Utah Jazz sa NBA. Yan, isa siyang NBA caliber. 6 man of the year. So, 6 man of the year, 6 man of the year si Jordan Clarkson. So, yan, nagpasiklab siya netong kagabi lang, kalaban ng China, nanalo tayo. But,
still nakuha lang natin sa pagkapanalo na yun is nagkaroon tayo ng spot, hindi sa Olympics, pero sa Ay, hindi sa Olympics. hindi. Nakuha nakapasok tayo sa qualifiers para sa Olympics. Qualifiers means makipaglaban pa tayo sa iba't ibang bansa pa para makakuha pa tayo ng spot again sa Olympics. Oh. Kasi ang nakapasok sa Olympics, Japan. So congratulations Japan. Ay, Japan. Sila ang Unexpected, nakakuha ah. ng spot para sa Paris Olympics. So congratulations Paborito ko yun. Japan. Alin? Paris. So ano nga bang main topic natin ngayon dito sa laban Yeah, tuloy sa ano ba yung ano mo doon pinaka ang pinaka main topic kasi dito sa nangyari is ang pangit na yung napakapangit na proseso o yung ano bang masabi dito yung program ng Gilas bakit? sa paggawa ng plays. Hindi napag-iiwanan na tayo ng ibang bansa in terms of basketball playing. Actually, totoo ka dyan. Kasi sobrang layo ng laro ng mga taga-ibang bansa sa laro natin. Na masasabi natin na ang Pilipinas ang isa sa heart of basketball ng buong mundo. Kasi alam naman natin ang Pilipinas, ang Oo. mga Pilipino sobrang mahilig sa basketball. Oo nga, yun So, ang pinakaano natin kung yung ibang bansa known sila sa soccer sa mga football. Dito sa Pilipinas, basketball. Talaga. Kaya may ibang mga atleta ang sinasabi nga nila bakit mas pinagtututukan ng basketball kaysa sa ibang sports dito sa Pilipinas. Kasi nga ang Pilipinas mahilig talaga sa basketball. So as host, nag-host tayo ng pinakamalaking Is it the first time? first time Tapos, na World Cup kasi Oo. nag-host na rin tayo ng iba ng Asian Cup, nag-host na tayo. So first time na nag-host ng pinakamalaking basketball event sa Pilipinas. First 4 games. yes, wait lang. Lakas ng tugtog. Yan, na 0-4 tayo. Yan nawala. 0-4. Na 0-4 tayo. So, okay lang, nakabawi naman tayo sa China. Nanalo naman tayo. So, 0-1. Ay 4-1. Ganun naman naging natin. 4 4-1. losses and 1 win. Pwede na yon. Magandang ending para sa Gilas Pilipinas. Nanalo tayo ng isa. But still, hindi magandang tignan. Yeah, hindi nga. Na ang host country hindi nakapasok sa Kasi 'di ba, kaya nga kinuha yung nakwento ba kanina, kaya kinuha yung isang player. para maging malakas tayo. Kaso huli na nung Oo. ginalingan niya yata. Huli na nung gumaling siya. Hindi ko binabash si Jordan Clarkson, guys. Gusto ko si Jordan Clarkson. Siyempre, as Filipino, natutuwa ako na may half Filipino na nagre-represent ng Hindi ko kasi galing siya kilala. NBA. Hindi talaga ako mahilig sa basketball, guys. Wala akong kilala sa mga ganyan. So, what is the main topic? Ano nga ba yon? Yun ang pangit na program ng Gilas Pilipinas in terms of playing basketball. At ang pinaka sa pang pinopoint out nila is the very expensive na salary ni Jordan Clarkson. How much? The salary of Jordan Clarkson na makukuha niya sa SBP or sa mga basketball ng Pilipinas, Jordan Clarkson is receiving a $1 million Wow. payment or Wow. converted sa Pilipinas, almost 60 million, 59 million pesos ang makukuha ni Jordan Clarkson. So it's like parang kahit matalo yung Gilas, panalo pa rin siya. It's a win-win situation for him, no? Masasabi natin na ganun, pero hindi natin masasabi na sa loob niya parang Yeah. pwede natin masabi na gusto niya talaga manalo. Pero ang naging debate kasi is about point out natin si Justin Brownlee, the naturalized Filipino na player ng Barangay Ginebra. Pinagdedebatehan kasi sila kung bakit hindi na lang si Brownlee ang kinuha at kinuha nila si Jordan Clarkson na sobrang expensive daw ang salary. Yeah, bakit nga ba? So, Yan, yun lang nagkita naman na ang tayo, pinapoint out ko. Hindi ayaw kong maging bias sa mga Pilipino. Gusto ko si Jordan Clarkson, pero para sa akin, it's enough na sumugal pa ulit tayo ng another ganong bagay na hindi naman nagwo-work. Sobrang hindi talaga nagwo-work. At ito nga pala bagong news sa mga hindi pa nakakaalam. The head coach of Gilas Pilipinas, Mr. Chot Reyes, ang pinagbibintangan, the people blaming for pagkatalo talaga ng Gilas. Chot Reyes nagbitaw na siya as Gilas head coach Wow. kahapon lang pagkakatapos ng laban nila sa China.
nagbitaw na rin siya as head coach dahil yun na talaga ang hinihiling ng mga tao. Magbitaw na siya dahil kailangan natin ng bagong program, bagong mga players na i-improve pa. nag-resign siya. Nag-resign na siya. So, what can we learn about these things? Siguro, tama yung mga tao, baguhin na natin yung sistema natin. Hindi tayo pwede mag-stick lang sa isang bagay na porket nag-work dati, magwo-work pa rin ngayon. Siya na ba yung noon pa na coach? Hindi naman sa noon na noon, may nauna pa sa kanya. Pero, pinakamatagal siya talaga Mas marami siya naging coach. Oh. So, ang mundo kasi natin nag-upgrade tayo. So, siguro kailangan na rin natin mag-upgrade in terms of things. Katulad ng pamumuhay. Sa pamumuhay natin, kailangan natin mag-upgrade. Huwag na tayong sumugal. Ang bilis ng ano mo translation mo na ng topic Huwag na tayong sumugal sa mga bagay na alam naman nating hindi naman talaga magwo-work. So, wow katulad nun, yung kay Jordan Clarkson, inuulit ko, hindi ako bias I love Jordan Clarkson, pero I think it's not worth it na sumugal pa ulit kay Jordan Clarkson. Yes. Unang-una, ang mahal sobrang pa mahal ng bayad kay Jordan Clarkson. Magaling si Jordan Clarkson, oo, pero yung relationship sa mga players, hindi siya masyado meron nun. Kasi laging wala siya sa Pilipinas. NBA player may siya. point ka dyan. Tapos, meron tayong isang player na gustong-gustong i-represent, which is yung ating citizen na siya ng Pilipinas, si Justin Brownlee. Isa siyang import lang dati. Nagpa-citizen na siya ng Pilipino dahil sobrang mahal niya ng Pilipinas. Gusto niya dito. Lagi siyang willing maglaro. At sabihin na natin hindi Tapos ganun. hindi siya yung kinuha ngayon. Hindi siya yung kinuha ngayon. So, sabihin natin sobrang laki ng gap ng bayad kay Brownlee sa kay Clarkson. So, kung relationship at connection sa mga player ng Gilas, siguro para sa akin mag-go na lang kay Justin Brownlee sa susunod na Olympic qualifiers. Siyempre, hindi lang yung mga players yung napapahiya, yung mga coaching staff, kundi yung buong Pilipinas. Buong Pilipinas Buong affected Pilipinas din yung affected at napapahiya sa nangyaring yun. Kasi siyempre, sinasabihan ng Pilipinas sa one of heart ng basketball sa buong mundo. Tapos, ganun lang yung nangyayari. Ganun yung nagiging performance ng team. So, para sa akin, yan in terms na lang sa mga ganung bagay, wag na natin i-point pa wag na natin isugal pa ulit yung mga ganung klaseng bagay. So, yun lang guys. Yung para sa pinaka main issue talaga kasi ngayon, kasi kakatapos lang kahapon, yun talaga main issue sa social media ngayon, yung naging performance ng Gilas Pilipinas. So, Yes. gusto ko lang i-punta nyo kasi may liga ako sa basketball Yeah, kitang-kita nyo naman, siya talaga yung pinaka nagsalita at ako parang ano lang ako dito. Hindi ako yung naging main co-host kasi wala talaga akong alam. So, I know sobrang- nothing about anything about basketball. So, anong nakuha natin dito na mako-connect natin sa buhay natin saka sa basketball? Siguro yung mga bagay na alam natin hindi naman talaga mag-work, wag na natin gawin pa. Wag na tayong sumugal pa. Kung na-experience na natin na yung isang bagay hindi naman nag-work, tapos inulit mo pa ulit sa susunod, Parang iba na yan Parang iba na yan. inulit Parang mo pa ulit sa basketball. susunod, alam mo naman na magiging same result nun. Kahit na sabihin mong Oo. tumama ka ng onte, same result pa rin yun kasi inulit mo lang ulit yung bagay. So, yun lang guys. Magbabalik kami. Masyado na ako marami sinabi. Yes, Food trip napakadami. muna kami. So, we'll be right back. So yun, what's up guys? Magbabalik tayo dito sa Yeah. Car Talks but not about cars. Cars. Yeah. Yan. So, napag-usapan natin kanina, narinig yun, pinag-usapan natin yung about expensive na bayad kay Jordan Clarkson, na pagbabayad ng SBP ng expensive payment kay Jordan Clarkson. So, dahil dun nga, magpapasok ako ng panibagong topic about expensive. I have no idea about this guys Siya lang yung So, yun nga, word expensive. So, dahil nga doon sa nangyari, worth it ba sa isang tao o sa isang individual na tao ang sumugal para sa expensive na bagay? Kunwari, ikaw Medyo mahilig ka sa mahirap mga ako sa tanong expensive na things. Kunwari ako mahilig ako. Or worth it ba na sumugal tayo lagi sa mga expensive na bagay kahit alam naman natin na hindi naman natin kailangan? Ako as for me,
siguro magiging worth it siya, yung as in meaningful, na, yung, paano ba? Teka lang guys Tapon yan. So, para sa akin, parang mas mararamdaman ko na worth it siya kapag alam mo yung pinaghirapan ko, yung pinagkuhanan, yung kung paano ko siya kinuha, yung material na bagay na yun siguro, doon ko siya matatawag na worth it. Alam mo, Okay. gets mo yung point ko? Mm. Pero kasi may mga tao kasi na yung kahit parang kultura ng mga Pinoy yun eh. Mm. Example, sa fiesta, o yan, may birthday. Normal na gumastos talaga ng malaki. O, normal na gumastos, which is okay lang naman kung may pera ka. Kasi yung iba kasi, di ba? Yung iba, nangungutang pa, para lang may maipanghanda. Ay, sobrang dami. Yung mga gano'n, parang, hindi naman sa ano, kasi Pilipino din naman. Pero kasi napapansin ko, na karamihan sa ating mga Pinoy, na makapaghanda lang or parang may maipakita mo lang na meron ka, uutang ka para magawa mo yun, yung makapaghanda ka, makapagbigay ka, something like that. Mhm. Which is, sa tingin ko, hindi siya tama. So, yeah. Oo nga. Hindi maganda yung ganong thinking for me. Okay. So, tama naman yung ganun na hindi yung ano tawag dito, pag-expose pa ng sarili natin para lang Mm-mm. magmukha tayong mapera, Oo, mukha mapera. tayong kaya natin lagi. Mm-mm. So napapansin ko sa ano natin dito sa community natin sa Sa Pilipinas, kultura natin. sa kultura natin. Sobrang lagi talaga. Sobra na lagi pa. Oo. Sobrang Sobra lagi na talaga. lagi. Napakadaming ganyan na tao. Mm-mm. Yung gustong-gusto nila na mag-flex na mga bagay na nabibili nila na mamahalin. Oo. Tapos after that day, oy, parang iba yun ah. Oh, yung parang ano, Oo. parang doon na yung doon lumabas yung ano, yung sa iPhone, Mm. yung iPhone fully paid at saka ano, monthly. after mong makabili ng bagay na gusto mo, after nun, hindi mo na alam kung saan mo pupulutin yung mga bagay Na kailangan. na kailangan, mas kailangan mo. Oo. So, like, kunwari ako, magpo-point of view ako bumili ako ng napakamahal na sapatos. Sabihin natin yung sapatos worth siya ng 30,000. Wow. Sobrang tuwang-tuwa ako, nakuha ko yung sapatos. And then the other day, The next day. hindi ko na alam kung saan ako kukuha pa ng pera pa ulit. So ngayon, eto ka na, yung utak mo ganito na. Dapat ba binili ko to? Dapat ba Oo. pinaggastosan ko to ng pera? So magaganon ka na may ganon ka ng thinking na benta ko na lang kaya ulit na mas mababa. Oh, Kunwari ito ilugi ka na, no? nabili ko ng 30,000, kailangan ko talaga ng pera, benta ko na lang kaya ng 20. Kahit yung sapatos, halos kabibili mo lang din. Binaba mo agad yung value. So, doon napapasok yung pangit na thinking ng isang tao. Ay, oo, ibabalik ko yung sa iPhone. Napanood mo yung dati sa commercial, yung lumabas yung bagong iPhone 14 Pro Max ba yun? Hindi kasi ako naka-iPhone guys, naka-Samsung ako. So hindi ako napanood ko lang sa news, yung pumila sila, yung guy na yon, siya yung pinakaunang-unang nakabili para ng iPhone 14. Tapos nung in-interview siya, sabi niya, paano mo na pinag-ipunan daw niya ng malala. Tapos sinabi niya, parang sinabi niya kinabukasan, hindi ko lang alam kung parang sabihin, nakuha ko yung iPhone 14, pero bukas siguro magsasardinas na lang ako. Bakit may mga ganun tao? Ba't may mga ganung thinking? Dapat, para sa akin, ang babaw masyado. Hindi siya yung, dapat hindi pinapangarap. Kasi yung iba parang, pangarap ko magkaroon ng iPhone. Pangarap kong parang iba yung, para sa akin lang parang iba yung pangarap nila, parang ang layo sa dapat na pinapangarap nila para sa akin. Kasi ang ano natin ngayon kasi talaga is yung sinasabi nilang trend wave o yung mga taong gustong-gustong sumabay sa uso. Kasi may mga tao kasi na kapag hindi sila sunod sa uso, iniisip nila is kunwari nakita ka ng isang friend mo na nakita na ganito ka lang, simple ka lang manamit, walang brand. So parang
sa utak mo, kahit hindi niya naiisip, parang iniisip nito na pag-iiwanan na ako Parang iniisip nito, wala siguro akong pera para nakakahiya sa sarili ko. Masyado tayong overthinkers. Lalo na sa mga taong maraming kaibigan na talagang mapipera, talagang mapipera. Alam mo, kadalasan pa sa mga mapipera, sila pa yung hindi ganun kayayabang, no? Oo. Kasi ikaw masyado ka ang isa pa na gano ng pag ikaw mahilig ka mag-post sa social media, tapos wala kang ma-post na tumatapat sa mga kaibigan mo. So yung ego mo na sana ganito rin ako, napipilitan kang mag-ipon, gumastos sa isang bagay na alam mo namang hindi naman dapat mo pagkagastusan. Oo. Alam mo hindi mo naman dapat hindi mo naman kailangan. Meron kang magandang parang gusto lang maki-in. Meron kang magandang gamit na alam mong okay na to, pwede na to kasi nagagamit ko naman everyday. Pero dahil nakita mo sa isang friend mo na meron siya mas magandang version ng bagay na meron ka, yung thinking mo na naiinggit ka na sana ganyan din ako is gumagana na, at yun yung nasira sa pagiging mo Yung pagiging inggitero at inggitera talaga, cancer yan sa lipunan sa totoo lang. So yung buying expensive things na hindi mo naman kailangan, yun na yung natin na dapat i-stop na natin ngayon. Papaalala ko lang sa mga tao, nasa golden era na po tayo ngayon. Golden era means lahat na ng bagay ngayon nagtataasan na ang presyo. Oo. Ano ko lang kwento ko lang, isang beses namili kami ni Hazel. Oo. Namili kami ng pagkain sa palengke. Namalengke kami. Ang 2 pirasong kamatis, gulat ka, 18 pesos. 18 pesos na dati 5 piso lang. 2 pirasong kamatis, 18 pesos, tapos ang liliit pa. So, doon ka na lang 18 pesos kamatis. Yung dating yung sardinas na wala pang 20 pesos, ngayon almost 30 pesos na. Kamatis, sobrang liit, 18 pesos. So, kung bibili ka ng siguro mga 4, mga nasa 20 mahigit na yon. Kung ikaw pa yung taong mahilig ka sa kamatis, sobrang hilig mo sa kamatis, may mga tao gano'n, mahilig sa kamatis. So, hindi mo na mabibili. Diba? Kasi sobrang mahal na So, anong dapat mong gawin? Mag-a-adjust ka. Yung dating ginagawa mo na bili ka ng bili, bawasan mo na. Hindi na pwedeng laging ganon na bili ka ng bili ng alam mo na mahal, bibili ka pa rin. Tapos anong ulam mo sa susunod? Puro kamatis na lang. Tapos sasabihin nila, ano kung mahal? Gusto ko Ano kung mahal? May mga ganon talagang tao, ano kung mahal daw. So, yun nga, nasa golden era na tayo. Pataas ng pataas lahat ng presyo ng bilihin, pero may mga tao pa rin na inuuna yung mga material na bagay na sobrang lalaki ng presyo. Then mga susunod na araw, wala, nganga na tayo, hindi na natin alam kung anong gagawin natin sa mga susunod na araw. Ako minsan may ganun talaga ako kasi as a person na nagtatrabaho, hindi mo talaga mapipigilan sa sarili mo yun na pag nasahod ka na hindi ka bibili ng pansarili mo. Parang minsan kasi meron kang reward mo sa sarili mo. May reward, may ka sa utak mo na pinagtrabahuan ko naman to, kahit kurot man lang bibili ako sa sahod ko. Pero pag lalakihan mo yung pag-iisip mo na may pamilya ka na dapat pakainin, na mas worth it na makita mo silang nakain, nabubusog, tumataba, healthy. So mas maganda yun, mas malaking reward sa sarili mo yun na kaysa nakabili ka ng mamahaling gamit. Mas malaking reward sa sarili mo yun na nakapagpakain ka sa pamilya mo, nakikita mo sila everyday, nakakain 3 times a day, nakikita mo sila malusog, hindi nagkakasakit. Guys, mas malaking reward yun kaysa sa pagbili ng gamit na mamahalin. Yung bumili ka nga ng gamit na mamahalin pero makikita mo yung tsaka sa'yo ikaw, yung tinatawag mong reward sa sarili mo, actually hindi siya ganun ka-reward kasi binibili mo kung ano yung kaya mong bilhin. Hindi mo pinipilit na yung hindi ka nag-i-exceed sa kung anong kaya mo, kasi may mga ganun tao yung ini-exceed nila yung kung saan lang sila dapat. Diba ikaw, diba? Sasabihin ko puro ako sasabihin ko ba? Diba, mahilig ka sa ukay. Diba? Instead na bumili ka ng brand new, yung super expensive talaga, binibili mo kung ano yung kaya mo sa ngayon. Diba? Oo. Doon sa ganung bagay na ganun,
practical thinking ka nun. Practical thinking yun. Mm. Kasi kunwari ako, mahilig ako manamit. Mahilig ako mag-dress up. Mag-dress up. Siyempre, kasi yun Mm. kung ikaw kasi nagtatrabaho ka, hindi maaalis yun na number one important thing. Number one Important thing kapag naharap ka sa tao is yung appearance mo. Oo. So pag maganda yung appearance mo, mas maraming taong magtitiwala ka sa'yo. Kasi number one din yun na ang tao, ang customer, tumitingin talaga sila sa appearance ng tao. Doon sila magbabase kung Pagkakatiwalaan ka nila. Tsaka kung mukha ka bang respeto o Mukha bang hindi. kaya na itong gawin yung pinapagawa ko. Ganun. So ako, hindi mo naman kailangan bumili ng mamahaling damit para lang mapakita mo na maayos ka. So kagaya nga sa ukay marami naman, lalaban mo lang yon. Marami naman dumaayos na damit. Nakita ko na naman yung tinag ko sa Facebook. Sa multo. yung mga bumibili daw ng mga damit sa ukay, lagi nilang kasama yung Yung multo na may-ari. yung multo na may Hindi naman siguro lahat ng ano. Para as a joke lang yun, yung kasama mo yung lagi yung No? Kasi ano yun di ba? Yung sa movie ni Chris Aquino, yung Segunda Mano. Oo. Yung multo sumunod sa kanya pag uwi kasi binili niya yung bag. Wala, ilagay ko yung ano nun. Nung, Ayan, ito yung movie na yun. Yan. Segunda Mano, ano siya, it's about isang tao na bumili siya ng gamit sa ukay. Din yung may-ari pala nun, patay na, sumunod sa kanya pag uwi. Naalala ko na rin yung talagang tinag ko sa Facebook. Hindi ka Ayun. nag-iisa? Oo, hindi talaga nag-iisa. So yun, guys, hindi nyo kailangang bumili na mamahaling gamit para sumabay sa uso. Oo. Para lang masabi na mapera kayo or nakakaangat-angat kayo sa buhay. May ibang nga kamag-anak, makita lang nila na yung kunwari yung anak mo, ang lusog, mapera siguro to ngayon kasi ang lusog ng anak eh. Pero pag nakita nila na manamit ka, mapera to, yung mayabang na to eh. Oo. May mga ganun ganun talaga. pag-iisip talaga, no? So kung gusto natin makaiwas sa mga ganung bagay, wag na tayong mag-flex pa ng mga bagay na alam nating kaya natin bilhin ngayong araw pero hindi naman natin kayang i-maintain. Tsaka ano din? Saka sabi nga nila, pag ikaw bibili ka ng bagay na mahal, kailangan naka-base sa sahod mo yun eh. Kung ikaw minimum wage ka lang, Hindi lang sa sahod, kung kaya mo. Oo. Yun na lang, kung kaya mo ba. kung kaya mo ba na i-maintain siya na, kunwari ikaw bibili ka ng sapatos na mahal, kailangan i-maintain mo siya, sa susunod makakabili ka ulit. Ibig sabihin nun, talagang kaya mo. Pero kung ikaw, isa kang tao na bibili ka ng mamahaling gamit ngayon, Yung pagkain mo na lang, the ibibili other mo day, pa. hindi mo naman kayang bumili ulit or wag mo nang gawin kasi minsan talaga may mga bagay na hindi para talaga sa atin, Oo. na pinipilit lang natin na maging para sa atin pero hindi talaga para sa atin eh. May mga ganun talaga eh. Para iba na naman yan So eto nga yan para kasi yung iba dinadahilan na gusto kong maging presentable ako pero hindi nyo ba alam na pwede ka naman maging presentable na hindi ganun ka-expensive yung suot mo. Kagaya nito, RCH lang yung suot ko pero mukha akong presentable, di ba? Kagaya nito, plain white shirt lang yung suot ko. Pero mukha akong presentable, ang linis ng tsura ko. Hindi mo kailangan ng mga 20... Kailangan meron ka pa ditong ano ba yung tatak na lakos? Yung crocodile. Meron ka bang pabuhaya dyan? Hindi. Kailangan mo lang... Hindi mo kailangan bumili ng mga umayos. damit na 5,000 pesos pataas. Kasi kung makikita mo, yung mga mayayaman nga, Hindi namin dinidis yung mga taong nagbumibili noon, yung mga taong nagsusuot ng ganun, na kaya naman ha. Ang pinag-uusapan namin is yung mga taong hindi na nga kaya, bakit ba ako ng ganun? Hindi na nga kaya, pinipilit pa. Yun yung Pinipilit tinatopic pa. namin dito. Tapos guys. sobrang daming tao na nagre-reklamo about sa sahod. Sobrang liit daw ng sahod. Sobrang liit ng sahod, pero meron kang klase ng pagkatao na sobrang liit na sahod, hindi mo lang ako makabili ng ganito. Oo. Ng ganito. Ang iniisip mo kagad yung mabibili mo na ganito. Yung kailangan mo lang. O hindi kasi ang maliit na sahod, pag inipon mo yan, nahalaki yan eh. Oo. Pag inipon mo yan, kagaya ng mga Chinese, hindi sila mahilig sa malalakihang kita. Sa kanila basta mabalik. Ang sa kanila yung nangaagaw sila. Hindi. Dark yun dark. Nangaagaw sila ng yaman ng iba.
Hindi, yung mga Chinese ganun talaga sila sa totoo lang. Hindi sila humahabol sa malalaking kita. Basta sa kanila, kunwari naglabas sila ng pera kahit onting tubo lang. Kontento na sila doon. Ang mga Pilipino kasi sa totoo lang, real talk to. Ang mga Pilipino napaka takot sumugal sa mga bagay na alam nilang tingin nila hindi kagad babalik. Pero pag ginawa nila, gusto agad malaking Basta, pag sumugal sila, ang gusto nila agad balik agad na malaki. Malaking balik agad sa kanila. bawa. Kasi, naman parang dito kasi kahit saan naman kahit anong klase ng tao. Teka lang, wait. Up. Normal na normal na darating ka sa point na magpi-fail ka. Kumbaga yung iba kasi, mag-fail lang once, ayaw na, gusto nang baguhin. Ayaw nilang mag-continue. Pag ayaw nilang bigyan yung sarili nila ng chance na, di ba ikaw, ako, ay nag-fail na ako dito, ayoko na to, hindi ko na to ulitin, wag na to, iba naman. O mag-fail ka ulit doon hanggang sa magiging ganun na yung process mo sa buhay mo na nag-fail ka, aalis ka na sa isa, nag-fail ka ulit dito, iba naman. Kumbaga dapat sa ating mga Pilipino yung magtiyaga pa. Yung magtiyaga pa yung parang tawag dito, namatay yung music sa labas. Okay lang yan. Napasok pa doon yung word nga na trend wave nga. Ano naman Kasi, yung trend wave? Trend wave naman is about, pasok naman tayo sa mga tao naman na ganito. Trend wave is about yung mga sa business naman. Sige, business. Kunwari ito, nakita mo yung tropa mo nag-business ng clothing. Pumaldo, ang laking pera. Ngayon, dahil ikaw wala ka namang kaalam-alam sa clothing, nakita mo lang siyang pumera doon, sinubukan mo. Kasi uso parang uso. Sinubukan mo, nagbitaw ka ng kapital na sabihin natin 30,000 na kapital. Ngayon, in-expect mo na yung 30,000 na kapital mo babalik for 2 months. Hindi naman ikaw siya. Siya kasi malakas siya doon, marami siyang alam doon. Alam niya yung marketing. Pero okay ako doon sa part na inisip niya na kung kaya niya, kaya ko din. Okay ako doon. Okay ka doon. Pero ang pangit doon, yung wala ka namang alam doon sa bagay, nakita mo lang yung umunlad siya, nagkapera siya, sinubukan mo na. So wala namang problema doon. Ang mahirap doon yung expectation mo na within a month babalik lahat yon. Kasi nakita mo sa kanya na nung nagbenta siya, bumalik agad yung ano niya. Kumbaga parang dapat kung meron kang papasukin bagay, dapat yung alam mo. Oo, yung alam Hindi mo. Yung wala, yung pangit kasi yung wala kang mahirap alam. kasi yung sinubukan mo tapos pag nag-fail na, wala na. Tapos sisisihin mo na yung sarili mo. Tapos dahil nga hindi ka bumenta, eto pa yung isang bagay. Pares kayo at hindi ka bumenta, may chances na nasisiraan mo siya. Pangit. May chances na yon na nandiyan to, bakit kaya siya ganyan. Tapos dahil sa sobrang inggit mo, nabuo na yung inggit mo sa katawan mo, gagawa ka na ng paraan para yung business niya mag-fail din. So may mga ganun talagang klase ng tao. Utak talang ka. Utak criminal lang. Utak criminal. Utak criminal lang nga yun. So yun yun. So anong pinaka-point nito? Yung trend wave ngayon. Malakas talaga ang trend wave ngayon Yung mga taong gustong sumabay sa mga bagay. Ito isa pa. Kung napag-usapan nga kanina yung trend wave. So ngayon, isa pa sa mga trend wave. Isa pa sa mga trend wave ngayon. Na naman ako. Isa sa mga trend wave ngayon is yung reels. Reels ba yun? Pag sa reels. Instagram ba, reels din? Reels din, no? Hindi ko alam kung anong tawag. Basta yun sa reels. So, sobrang dami na ngayon taong nagre-reels talaga. Naging isa ako doon. Kasi, thanks kay Meta, sobrang galante. Magbigay. Sobrang galante ni Meta dahil kahit sobrang dami ng tao. Ang dami ng yumaman dahil kay Meta. Sobrang daming tao na ngayon na gusto mag-reels dahil kay Meta. So, gusto ko lang pag-usapan ano yung mga good things and bad things ngayon para sa mga, dahil ngayon kasi nga sobrang dami ng tao na nagre-reels, may ginagawa ng side hustle ang pagre-reels, hindi lang yun yung mga, alam mo yung paggawa na ng, nagiging content creator na lahat ng tao ngayon. So, gusto ko lang i-ano yung mga good things and bad things na pwede mangyari. Or good things and bad things na sa tingin namin. Na nakukuha nila sa pagre-reels yun. So, tingin mo ano yung good things na nakukuha natin sa paggawa ng reels? Kami kasi ganun din kami, mga content creator na kami ngayon. Ako number 1 na good thing doon is kumikita ka. Nagkakapera ka sa pagod mo kaka-edit, pagod mo kaka-isip.
yun yung good thing dun. May magandang result yung pagpapagod mo or pag-post mo. Ikaw. Sa akin, ganun din. Kasi, lalo Dapat na... iba yung sa'yo. Mag-isip ko na sa'yo, sa akin yun. sa akin din naman, ganun din. Kasi, syempre, pag ikaw Dapat nga... kinakonte. Medyo Pag madilim ikaw ka. naman, ang tawag dito, pag ikaw naman wala kang masyadong malaking kita, sa ano, pwede mong gawing side hustle yung paggagawa ng reels. Kasi, dahil nga kay Meta, di ba, laki niya magbigay kapag ikaw marami ka na ano. So, yun ang pinaka good thing doon. Pinakamaliit siya doon, $100 eh. Yun ang pinaka good thing doon, nakakapag-provide ka pa ng pera sa mga ibang paraan. So, yun, maganda talaga na na-invento yung reel na yan eh. Hindi siya na-invento. Ginawa. Ginawa yung reel na yan eh, para sa mga ano. Parang ano nga siya eh. Parang lumaban. Parang ginawa siya para labanan yung YouTube. Tingin mo? Oh, sa tingin ko kasi pinakauna naman talaga noon pa YouTube eh. Ay, kasi una, sa napansin ko rin yun. Kasi sa reels, wala masyadong edit. Hindi mo na kailangan mag-edit na sobrang ganda sa reels. Ang kailangan lang is maano sa tao. Maakit sa tao yung video mo. Hindi mo na kailangan na sobra pang edit na sobrang ganda. Hindi mo na Ito kailangan lang sige, sorry. hindi mo na kailangan pang mag-effort ng kung mag-isip pa ng mga context kasi kahit nga TikTok, pwede mo nang i-post sa reel eh. Oo, alisin mo lang yung watermark. Pwede mo na siyang i-post sa reel. So, yun ang advantage niya pagdating sa YouTube kasi saka sa YouTube napakatagal bago ka Oo, ang tagal. Actually, matagal din naman sa mas madali nga ma-monetize sa YouTube sa totoo lang. Pero mas matagal yung kitaan. Matagal yung kitaan niya. Tsaka hindi siya ganun kalaki. I can't say anything about it talaga kasi hindi pa naman ako kumikita sa YouTube. Kasi sa YouTube, pag hindi ka super popular na tao, hindi dudumugin ang channel mo. Hindi katulad sa Reels na madali siyang i-share. Madali siyang i-share, madali siyang mag-viral. Kasi pagkagaling siya sa YouTube, ikakopy mo pa yung ganto. Sa YouTube, isang click mo lang nung share, kalat na yan eh. Kasi pag galing sa YouTube, mag-e-effort talaga yung isang tao kung gusto niyang i-share yung video mo eh. Sa Facebook, isang click lang niya nung share na yun, okay na. Saka sa Facebook kasi ang tawag dito, madaling mag-viral lahat ng klase ng video. Kahit nga hindi ka mga away. Kahit di ka aya-aya. Mga hindi ka aya-ayang bagay. Ang bilis mag-viral kaya minsan talaga may mga tao na nakakalimutan na yung YouTube kasi may reels na. Sabi nga dun sa isang napanood ko sa parang short video siya. Pag ang tao, marami ng tao ang nagre-reels, unting-unting liliit ang market ng YouTube. Oo, parang Liliit na ang magme-maintain lang sa YouTube is yung mga tao na sikat na sa YouTube. At hindi nila kailangan ng reel para sumikat pa. Pero Siguro, yung iba may reels na, may YouTube So, pa, sabi nila, may TikTok pa. mas lalaki na yung market ng Facebook, ng reels ng Facebook kaysa sa YouTube. So mas Feeling ko number 1 na ngayon ng siguro mas marami na nga tumatambay sa Facebook ngayon kaysa sa YouTube eh. Hindi katulad dati nung panahon ni na Kong TV, yung pausbong pa lang sina Kong TV. Mga chicken feet. Sobrang dami talaga nakatutok sa kaisipin mo, lahat ng celebrity nun gumawa ng channel. Lalo na nung pandemic, ang daming artista. Lahat ng artista naging YouTuber. Kasi wala pang reels nun eh. Wala pang reels nun. So, ang daming YouTuber, sobrang daming YouTuber talaga na nagliparan. Mga artista, mga unknown na mga tao. Zainab Harake. Si Zainab Harake galing lang siya sa pagiging girlfriend ni Skastak Lee. Nakilala siya. Then, mas lalo pa siyang nag-boost sa live nila. Sa mga live nila. Live na away. Yung away, yung mga ganon. So, yun ngayon, di ba? Ngayon, isa na siya sa yung live na yun sa Facebook yata yun eh. Isa na siya sa pinaka-successful din na YouTuber ngayon. Mga out of nowhere na tao. Pero ngayon, talaga, kahit tendera sa tabi ng bahay nyo. Nag-reels isang araw makikita mo yung video niya nasa Facebook na rin, viral na. Lahat na nakiki-reels. So, yun yung mga gandang bagay sa reel. So, ano nga naman yung mga tingin mong bad side ng mga reel? Yung Sa pag-reel. May mga tao kasi na may ma-post lang. Kahit
kahit hindi na nakakaganda, parang paano ba? Parang yung napanood ko kasi sa Sabihin natin nonsense. Oo, Mga nonsense. nonsense na pinopost sa. Mm-mm. Ito isang beses may nakita ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hindi. Nakita mo lang yung isang individual na tao nagdadab siya ng bagay Mm. na nakita niya sa TikTok. Dinadab niya tapos pinost niya sa reel. Parang para sa akin, oo, okay lang, pero parang may lahat na lang ng bagay na ginagawa nila, may ma-post lang sa reel, Mm-mm. may Ako mga ano naman, lang. Kahit yung mga bagay na sobrang nonsense na hindi mo naman dapat na pinopost, ginagawa mo ng content para lang may ma-post ka sa reel ako Ay, naman ito kasi ano eh. Ito. Oh, ano. Naalala ko to. Ah. Isa siyang reel na napanood ko. Mm. Ewan ko lang kung napanood ng tao to. Tatay siya na binibidyo niya yung isang bata na may hawak na, isang batang babae na may hawak na baby. Oh. Bigla siya doon yung context niya doon, pino-point out niya yung pagiging batang ina. Mm-mm. Na yan, yung ganyan, yung mga bata na hindi sumusunod sa magulang, hindi sumusunod sa laging umuwi ng gabi, mahilig gumimik, pagkakatapos ganyan, nabubuntis, naging batang ina, ngayon hindi kayang gampanan. And then at the end of the video, sinabi niya na, ay ang binibidyo ko, hindi batang ina yan, anak ko yan, pinapaalagaan lang yung dun sa kapatid niya. So para sa akin, oo, Nakakatawa naman pala yung content oo, niya. nakakatawa yung may siya, pero para sa akin, Ang dami pa niya sinabi. anong point na naglabas ka ng ganong klase ng statement tungkol sa mga batang ina kung yung pinopoint of view mo doon sa video hindi naman talaga batang ina, Oo. which is yung anak mo na may Anong hawak parang lang. oo. Parang para sa Siguro akin yun, parang gumawa ka lang ng Siguro bagay ano, para magpapansin sa social media, ganun. Ganun na nga siguro yun. Pero siguro other than that, parang nagjo-joke siya. Joke niya yun. Parang ganito kasi yung naging point, uy, nakita ko yung anak ko, hawak yung bunso kong anak. Ikaw, content creator ka, wala ka maiisip na content. Bidyoan ko kaya tong anak ko. Tapos, kunwari, magpo-point of view ako sa mga batang ina, ganyan. Para sa akin kasi, yung teenage pregnancy, yung pagiging teenage na, family, hindi siya, medyo, siyang topic hindi siya talaga dapat ginagawang content na Siguro dahil merong medyo sensitive na topic yung ganun siguro Oo. dahil din batang ama ka. Medyo sensitive topic yung ganung bagay na gagawin mo lang na magpo-post ka ng bagay na tungkol sa yung teenage pregnancy para lang may ma-post ka sa Facebook. Tapos yung pinaka pino-point out mo, wala pang connect dun sa nasa video. Siguro Yung ginawa subject doon niya, sa video parang mo. ginawa niya lang Oo. sample. Yung subject sa video mo, hindi naman talaga batang ina. Oo, yun yung gets ko yung point mo na yun. Pero ako I have nothing against na yung mga kahit ano na lang mai-content. Para sa Ang ayaw ko lang yung minsan ganun. yung nagko-content ka ng hindi ka igaya-igaya. Yung iba kasi yung napanood ko yung pinost sa Facebook. Ewan ko galing yata yung YouTube yun. Pinost nila sa Facebook yung fake kidnap prank ba yun? yung hindi ko basta yun, Sabi ko nga, hindi magandang gawing content yung isang bagay na alam nyo medyo medyo sensitive yung topic kasi na yun. Tapos gagawin mo lang siyang content para lang may ma-post ka sa Facebook. Yeah. Like bakit ka gagawa ng video tungkol sa teenage pregnancy kung yung mismong subject mo sa video hindi Kasi naman batang ina. So yun, parang parang na point of view mo lang, pwede kong gawing content to kasi hawak ng anak ko yung Kumbaga hindi masyadong napag-iisipan. Hindi masyado siyang pinag-isipan na Kumbaga okay ako dun sa sinabi niya yung mga ganito, yung okay about sa yun. pagiging Pero sana yung example niya is totoong saka kasi alam mo yung pag nag-point ka ng topic na ganon, hindi naman ikaw yung napapahiya kundi yung mga batang ina na, uy, bakit naman biglang may ganyan topic na nananahimik naman yung mga batang nanay. Wala namang malaking issue ngayon sa parang laki ng effect dun sa'yo masyado. Hindi kasi nainis ako talaga kasi parang wala naman ako narinig na may issue ngayon tungkol sa
batang ina na, kunwari may celebrity na naging batang ina Siguro ka na. hindi naman siya, hindi ko ini-invalidate yung ano mo ha, yung point of view mo doon. Siguro ang inaano niya lang is hindi naman parang tawag dito. Sinasabi niya lang siguro na teka lang. May point naman kasi siya, to be honest. Pero dapat tawag dito. Dapat yun yung kasi yung mga topic na sensitive. Kasi alam naman sa Pilipinas maraming batang ina, mga ganun. Kumbaga, kung nag-example na lang sana siya or kung yung binidyo niya talaga is batang ina talaga or batang ama talaga, parang ma-accept mo pa yun eh. Kaso kasi parang ano ba? Nahirap Parang humugot ka lang ng bagay out of nowhere. Para yun. lang may may content ka. Oo. Para lang may content ka. So, hindi sa pangit yung sinabi niya, pero hindi siya magandang tignan. Kasi, out of nowhere yung biglang topic mo eh. Yung parang gumawa ka ng sarili mo, kung parang yung group, Well, this group, ang pinag-uusapan is about something, tapos bigla ka nagpasok ng topic na hindi naman nila pinag-uusapan. Tapos, yung topic niya papasiklabin mo. So, hindi mo alam dun sa group na yun, baka may matamaan. 'Di ba? Hindi mo alam baka doon sa group na yun may masamain na bakit naman bigla ka naglabas ng ganyan topic. 'Di ba may sa isang grupo nyo kunwari kayo magtotropa, nagja-jamming kayo, nag-money kayo, iinom kayo. Yung bigla ka mag-open ng topic na hindi mo pinag-isipan. Parang naging insensitive ka. Tapos insensitive ka, tapos inopen mo, hindi mo alam, doon sa group na yun may matatamaan eh. So parang napakapangit tignan lang na bigla kang huhugot ng something na topic na alam mo medyo sensitive out of nowhere tapos gagawin mo siyang content. So para sa akin medyo cloud chaser yung mga ganon. Siguro ano lang din, parang ginawa niya lang. Tinitignan ko lang din yung point of view niya ha. Wala akong against sa mga sinasabi. Wala tayong against doon sa sinabi niya. Maganda lahat ng sinabi niya. Maganda yung sinabi niya. Actually, siguro gusto niya lang din ilabas yung sa loobin niya as a father. Siguro hindi naman natin alam, baka meron siyang kakalalang ganon, parang baka nga worse, baka anak niya, isa sa mga anak niya, mga ganon, parang ganon. Siguro ano bang tawag doon? Putangin. Hindi, siguro na lang yung Siguro kasi yun yung naisip niya eh. Yung Kumbaga, siguro na lang yung sa topic, wag ka na mag-connect pa ng topic dun sa alam mong hindi naman nandun sa subject. Siguro ang pinaka-pinopoint niya, ang pinaka-pinopoint mo is okay yung sinabi niya. Pero sana yung ipinakita mong video is batang related so, dun sa video. Kumbaga, hindi ka natuwa sa joke niya. Kasi joke niya yun eh. Kasi saka ang joke pangit niya pa, binibidyo mo yung anak mo. Tinatapat mo yung cellphone, yung camera sa mukha ng anak mo. Siyempre sobrang haba nung sinabi niya eh. Tapos sa dulo niya sasabihin na, ay anak ko yan. Siyempre yung mga unang makakapanood na hindi naman tatapusin yung video. Iisipin ng mga tao, sobrang bata pa nito. Siguro yung bata sa video nasa mga ano lang yun, mga 12. Sobrang batang ina naman nito. Ay, siguro ganyan yung pagpapalaki ng mga magulang. Hindi lang ikaw yung papapalaki, lalo na yung anak mo kasi siya yung nasa video eh. Okay. Diba? Gets ko na yung point mo. So, maraming tao na hindi tumatapos talaga ng video. Isa ako doon. Marami yun, ini-skip na agad. So, yung mga una makakapanood na hindi natapusin. Kumbaga, parang feeling ko, nainis ka sa video na yun kasi tinapos mo, tapos yun lang pala yung ending. Oo. Yun lang yung ending. Hindi pala batang ina talaga yung nandun sa video. So, parang napaka naman na ginamit mo pa yung anak mo para lang magka-views ka. Hindi mo naisip yung effect ng sa mga makakapanood, lalo na sa mga matatanda. Napakaraming sensitive na matatanda. Iisipin ng mga yun, ay, sobrang bata naman nito para maging batang ina, 'di ba? So hindi lang yung sarili mo yung pinahiya mo, lalo na yung anak mo kasi siya yung nasa video eh. Okay. So mga nabasa ko sa comment ng video na yun, puro ganun talaga. Yung ginamit mo yung anak mo para lang may content ka. Okay, alam mo, sobrang dami talaga. Alam mo, more than 10 minutes na tayo sa topic na to in fairness. Okay. So, kailangan na natin mag-move on. So, yun lang. Maging ano tayo sa paggawa ng mga reels. Yan. Hindi namin inaano yung mga nagagawa ng reels. So,
ang mundo natin ngayon Maging masyado siguro maging Isa pang, maging sensitibo tayo. ipasok ko lang na Yun siguro onte. sinasabi niya, guys. Ipasok ko lang na onte yung nangyari. Alam niyo na siguro yung nangyari doon sa retired policeman na yung sa nagbabike. Ay, oo, yung tinutukan niya ng baril. So, Grabe yun. sobrang dami ng sensitive na bagay na nangyayari sa Facebook ngayon. So, tayo maging maingat na lang tayo sa pagpo-post natin sa mga reels. Alam natin pag sobrang sensitive na ng video, wag na nating i-post. Kasi hindi naman worth it talaga. Meron nga yung yung sa bus, nakatulog yung babae, nakanganga, binidyo niya, ikinalat niya pa yung picture na dinidis nila yung, ngayon nalaman nila na kaya pala ganun kasi napagod yung babae, magdamag siyang nag-work, mga ganun. Parang yung mga ganung bagay. Yung Be sensitive tayo, yung guys. hindi ikagaganda nung, Yung hindi naman dapat i-post, wag na nating i-post. sana wag tayong puro saya-saya lang. Kung sa tingin mo nakakatawa. Wag tayong masilaw Wag sa na, ganun. pera dahil alam Kung natin alam yung- magba-viral. Kumbaga kung alam nyong may matatapakan kayong emosyon o yung ibang tao, sana mag-isip muna. Mga ganun. Hindi lang tayo dapat nag-iisip na, uy, magba-viral to kasi nakakatawa to. Isipin nyo din yung Magiging reaction ng tao. ng tao. Dahil Lalo siya na yung, hindi nyo naman kakilala yun eh. Kung hindi mo naman kakilala yung binidyo mo na sa tingin mo nakakatawa. Kasi bawal na din ngayon yun eh. Yung hindi ka, yung magpo-post ka ng video ng hindi mo kakilala tapos hindi nila alam. Bawal na yun eh. So, yun. Yeah, Yeah. babalik kami.